Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina, at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay Huwebes ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ipinagdiriwang at ginugunita ang pagdadala kay Maria o sa mahal na Birhen sa templo. Meron tayong mga pagdiriwang na yung bahagi ng ating pong nire-recite kapag nagro-rosaryo tayo, yung pagkawala ni Jesus sa templo, at doon bahagi rin na ipinapaalala sa atin na taon-taon ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa templo. So ngayon, ang ating pong ginugunita ay ang pagdadala naman kay Maria sa templo. So ang kanyang mga magulang na si Ana at si Joaquim, dinadala din si Maria. Ang sabi, marahil ay hiniling din marahil ng mag-asawa na sila ay pagkalooban ng anak. At base din sa mga pag-aaral o mga unang turo na nang ipanganak din si Maria, siya ay inihandog din sa templo. So, di ba bahagi ng mahabang plano ng Diyos ng paghahanda na mayroong isang dalaga na magdilihi at siya ay manganganak at ang kanyang ipapanganak ay ang anak ng kataas-taasan. Naintindihan po ba? Okay pa tayo? Ngayon, maganda rin na kung paanong si Maria ay dinala sa templo at nang siya ay maging ina at maging asawa ni San Jose, sila namang mag-asawa ang nagdala kay Jesus sa kanilang anak sa templo. So doon, nagkakaroon ng direksyon kung ano ang bukasyon ni Maria, bukasyon ni Jose, at ang bukasyon ni Jesus. Okay. Kaya maganda po na sa pagdiriwang na ito, mapaalalahanan din tayo. Napakahalaga na ang mga anak ninyo, ang mga bata sa murang edad, ay dinadala lagi sa simbahan. Habang sila po ay, kumbaga, nakadikit pa sa magulang, yung bang hirap pa silang humuwalay, yung sunod ng sunod, sama ng sama, mas mainam na nasasanay sila na kung saan ka pumupunta. Sige nga, alalahanin nyo nga po, yung mga anak ninyo, ngayon na medyo may edad na karamihan dito, yung mga anak ba ninyo ay kusa na ring nagsisimba? Kusa na ring nagpupunta sa simbahan? Kasi bumabalik po yung memories na yan eh. No, kaya nga, may isa minabalikan ko rin, saan ba nag-ugat yung aking bukasyon ng pagpapari? Eh pag naalala ko, yung papa ko, tuwing linggo, magsisimba yan, umagang-umaga. Magsisimba yan, alas 6 o alas 7 ng umaga, pupunta yan doon sa isang kapilya, no, malapit sa parokya namin sa Singalong. At doon ay isasama ako linggo-linggo.
kahit na may dumating ang punto na medyo naghiwalay na kami, no, habang tumatanda, no, magbibinata, humihiwalay, may sariling buhay, pero babalik at babalikan mo pa rin na dahil sa kanyang pagyayaya, dahil sa kanyang paghila, pag-aya na pumunta ng simbahan, doon mas nagiging malinaw o nagiging mulat ang aking kaisipan sa pananampalataya. Kaya ngayon, babalik ko ulit sa inyo. Yung mga anak ba ninyo, nasaan? Sila ba ay ngayon na may sarili ng pamilya, ngayon na sila ay meron ng sariling desisyon, mababalikan ba din nila at may pagpapasalamat sa inyo na dinala ninyo sila sa simbahan? Baka lumayo na ng lumayo, no? Magandang mapagnilayan yun kasi lalo pa sa panahon natin ngayon, nahihirapan tayong dalhin sila sa simba. Mas madaling dalhin kasi ngayon ang mga bata sa mall. Kasi mas behave sila sa mall. Pero sa simbahan, at mismong ang mga magulang ang nawawalan ng oras para dalhin ang mga anak sa simbahan. Kaya nga, di ba, ibinigay ng Diyos ang anak at ang magulang, ihahandog din ang anak na ito dahil ito ay regalo sa kanila. Ihahandog din sa Diyos. Eventually, meron silang, sabi ko nga, magkakaroon sila ng sariling pagtawag mula sa Diyos sa kung ano ang kanilang tatahak. Pero sa murang edad, kailangan silang ginagabayan muna, kailangan silang dinadala muna. Pag kaya na nilang maglakad, tumayo sa sariling paa, responsibilidad naman nila ngayon na kung ano at kung sa pagpapamilya, nadalhin naman ang kanilang mga. Sana po, mapagnilayan pa natin habang tayo po ay naghahanda sa pagtatapos ng liturhiya natin na maipagdasal pa natin yung inyo po mga anak na nawa makabalik sila sa ating simbahan. Amen? Po ang lahat. Thank you.